Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Fury. Nagsisimula ang lahat sa babaeng basurera at magsasaka na nagngangalang Mai. Dahil sa hindi pa panahon ngayon ng ani at matumal ang kita sa pamamasura ay pinasok na rin niya ang trabaho bilang tagapaningil ng mga utang. Mapag-aalaman na dati pala siyang miyembro ng isang gang noong kanyang kabataan na umalis sa dating buhay magmula nang magkaanak siya na pinangalanan niyang Maymay kaya nagamit niya ang kanyang tapang sa pagganap sa bagong trabaho. Bagamat sa umpisa ay tila madali lang ang lahat ay hindi maiiwasan na mapatakbo na lang siya dahil hindi pa rin makakaila ang realidad na magulo at mapanganib ang trabaho na pinasok niyang ito. Matapos maibigay sa nagpapautang ang mga perang kanyang mga nasingil ay binayaran siya nito ng kulang sa napag-usapang sahod dahil hindi nasingil ang mga individual kanina na hinabol siya ng itak. Nang mapulot ang mga pera ay agad siyang tumungo sa palengke upang bumili ng panghapunan nila mamaya. Pinagtsismisan siya ng mga tindera at nagtaka kung paano siya nagkaroon ng pera pambili ng karne. Nagsawalang kibo na lang siya at sinundo niya si Maymay na naaktuhan pa niyang binubuli ng kanyang mga kaklase dahil nakatira lang sila sa barong-barong sa may squatter area. Bagamat dukha lang sila at iniwan pa siya ng kanyang ama ay may positibong pananaw si Maymay na mag-aaral siyang mabuti para makaahon sila sa mahirap nilang pamumuhay. Subalit ang simple at mapayapa nilang pamumuhay ay bigla na lang nagbago ng sa kinaumagahan habang nasa palengke silang dalawa, sa hindi inaasahan habang nasa tabing ilog si Maymay ay may sumunggab sa kanya ng mabilisan. Napasigaw na lang siya nang makita ito na isinasama paalis ng mga misteryosong mga individual. Laking pagkasurpresa na lang din ni May na marami palang mga kasamahan ang mga ito sa paligid ng palengke at talagang pinipigilan siya na mabawi ang kanyang anak. Isa-isang nagsulputan ang mga tila kasabwat sa nangyayaring pagtangay kay Maymay. Pilit siyang lumaban at madali ang pinabagsak ang bawat isa sa kanila pero sa paglipas ng bawat segundo ay unti-unti na ring nakakalayo sila at patuloy lang siyang hinaharangan ng iba pang mga kasamahan ng misteryosong grupo. Nang nagawa niyang makasunod sa may ilog kung saan nila balak sumakay ng bangka paalis ay nakasagupa pa siya rito ng iilang mga tindero na kasabwat ng mga ito. Matagumpay silang nakaandar sakay ng bangka kaya walang alinlangan ng tinalon ni May ang ilog para subukan na pigilan sila. Sa kasamaang palad ay nakabitaw lang din siya sa pagkakahawak sa bangka nang inatake siya ng isa sa mga lalaki. Hindi siya sumuko at mabilisang ginamit ang motor sa tabing kalsada. Masikap niyang sinundan ang mga ito at hindi niya hinayaang mawala sila sa kanyang paningin. Tumagal ng ilang minuto ang umaatikabong habulan subalit hanggang ngayon ay wala pa ring maisip na plano si May kung paano niya tuluyang mababawi ang kanyang anak. Sinubukan niyang gumamit ng shortcut na daan para abangan sila sa may dulo ng ilog ngunit makikita na lang na nasundan na siya ng isa sa mga kasabwat ng mga ito na gusto siyang tapusin. Iniwasan niya lahat ang mga pagdamba ng atake ng lalaki hanggang sa matatanaw na lang na may paparating na truck sa kanilang harapan. Agad na nasira ang kanyang gamit na motor, hindi tumigil ang lalaki at talagang hinanap siya kaya si May na mismo ang sumunod na nagpasimula ng pag-atake rito mula sa ilalim ng tubig. Nagkaroon sila ng mahigpit na pambunong dalawa sa nasabing ilog. Dahil alam niya na sa mga oras na ito ay tuluyan ng nakalayo ang mga kumuha sa anak niya ay pilit na lang niyang pinaamin ng lalaking kaharap kung saan nila dadalhin ito. Madali niya naman niyang nakuha ang mga kinakailangan na impormasyon kaya dagli siyang umalis gamit ang motor ng umatake para sundan sila. Nalaman niya na balak nilang sumakay sa terminal ng mga bus sa probinsya kung nasaan sila para dalhin sa syudad na kapitolyo ng bansa ang kanyang anak. Sa kasamaang palad ay nabigo siya na mabawi si Maymay at nakaalis agad ang mga ito sakay ng close van. Sinubukan niyang makiusap na makisakay sa mga truck na dumadaan para sundan sila sa syudad. Ipinagtabuyan siya dahil sa kanyang gasguzing itsura kaya palihim na lang siyang pilit na pumuslit sa likuran. Habang nasa biyahe ay pumasok na lang sa kanyang mga memorya kung paanong naging mabuting anak si Maymay sa kanya kaya kahit ano pang mangyari ay ipinapangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat mailigtas lamang siya. Tumagal ng mga ilang oras ang biyahe at sa pagdating niya sa destinasyong syudad ay blanko ang kanyang isipan dahil sa laki ng lugar ay wala siyang ideya kung saan magsisimulang maghanap.
Tumungo siya sa istasyon ng lokal na kapulisan para iulat ang mga naganap kanina, subalit tila hindi siya pinaniniwalaan ng naka-duty na pulis dahil sa kanyang itsura na parang palaboy lang na walang kakayahang talunin ang maraming bilang ng mga nasabing ng dukot. Dito na rin niya nalaman na hindi lang pala ang anak niya ang nawawala dahil sa nagdaang taon ay halos 100 na ang napaulat na mga kaparehong tinangay ang anak para pagkakitaan ng malaking sindikato ng lokal na mafia sa bansa. Lalo pa siyang nag-alala ng todo nang malaman niya ang mga impormasyon na ito. Nang lumabas saglit ang pulis ay walang pag-aatubili niyang hinalungkat ang mga dokumento at papeles ng mga iba pang impormasyon sa nagaganap na nasabing mga pagdukot. Bagamat wala pang pahinga at kain sa buong nagdaang araw ay hindi siya tumitigil sa paghahanap hanggang sa matagpuan niya ang bahay ng isa sa mga asset ng kapulisan na si Truk na may nalalamang impormasyon sa grupo ng sindikatong mafia. Subalit imbis na tulungan siya ay mabilisan siyang sinunggaban ng pag-atake nito na may layuning tapusin siya kagad. Walang nagawa si Mai kung hindi lumaban na rin para maipagtanggol ang kanyang sarili. Paulit-ulit niyang ibinibigkas na gusto niya lang makakuha ng impormasyon sa grupo na kumuha sa kanyang anak pero tila ang lalaking kaharap ay may malaking pagkatakot sa nasabing grupo na para bang ayaw na nitong masangkot pa sa kanila. Nababatid ni Mai na sa bawat segundo na lumilipas ay mas lalong nalalagay sa panganib ang anak niya kaya pilit niya pa rin na kinukumbinsi ang lalaking ito na sabihin na ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Hindi siya sumuko at patuloy siyang nakipagsabayan sa palitan ng atake na inumpisahan nito. Hindi nagtagal ay tuluyan ng napahinto ni Mai si Truk. Ayaw pa rin nitong magsalita kahit anong gawin niyang pakiusap. Nahabag lang ang puso nito nang ang mismong nanay na niya ang humiling na ibigay na ang mga hinihinging impormasyon ni Mai. Ibinunyag nito ang lokasyon na maaaring pinaglalagian ng sindikatong mafia. Sinabi rin nito na kung hindi siya nagkakamali ay mayroon na lamang siyang ilang oras bago pa ibiyahe sa tren ang mga nakuha nila para sa gagawing operasyon. Pagkarating sa dako ng lugar na ibinanggit ni Truk ay agad niyang pinatulog isa-isa ang mga pangunahing nagbabantay sa lugar. Ginawa niya ng tahimik ang bawat pagpapabagsak sa mga ito para hindi maalarma ng sabay-sabay ang bawat miyembro ng sindikatong mafia. Sa ilang saglit ay natagpuan niya ang isang kwarto na punong-puno ng mga nagkalat na mga damit at kahindik-hindak na mga bakas na may maaaring pinagsagawaan ng mga operasyon. Nakita niya rin ang tsinelas ni Maymay sa sahig kaya dahil rito ay hindi na niya napigilan ang sarili at sumugod na mismo siya sa pinaka-opisina ng grupo kung saan napalaban na siya sa mas maraming bilang nila. Sa hindi niya inaasahan ay nandirito na lang din pala sila Maymay at ang iba pang mga nawawala. Dahil rito ay mas lalo na niyang pinag-igihan ang pakikipagbakbakan sa mga kalaban para mailigtas kaagad sila. Sinubukan niyang bilisan ang pagtapos sa kanila lalo pa at makikitang inililipat na ng iba pang miyembro sila Maymay. Sa kasamaang palad ng malapit na sana niyang makamit ang pagtatagumpay sa paggapi sa kanila ay ang mismong leader ng sindikatong mafia na nagngangalang Nei Huang na ang humarap sa kanya. Dito na unti-unting nabigo ang plano niyang mailigtas ang anak niya at ang iba pang mga dinukot ng sa hindi niya inaasahan ay sobrang lakas pala ng leader na ito. Unti-unti siyang nawalan ng malay at narinig na lang niya sa tawag sa cellphone na ngayong madaling araw ay kukuhanin na nila ang lahat sa loob ng mga banihag. Habang nakakadena rin ang dalawang kamay ay itinapon siya sa isang malalim na lawa. Sa pagtagal ay unti-unti na siyang nilalamon ng tubig. Sinubukan pa niyang kumawala sa pagkakagapos ngunit tila huli na ang lahat para sa kanya. Nagising na lang siya na nasa loob na ng isang ospital. Sinabi ng nurse na si Hita na iniligtas siya ng pulis na si Van na mapag-aalaman na hinahanap pala siya magmula nang umalis siya sa istasyon kanina. Nakiusap si Mai na gusto na niyang umalis para iligtas ang kanyang anak pero mariin na tumutol ang pulis dahil ayon dito ay hindi niya kakayanin ang buong grupo ng sindikato. Bagamat nangako si Van na sila na ang baalang magligtas sa anak niya ay hindi niya maatim na maghintay na lamang rito. Sa tulong ni Nurse Yita ay nagpanggap sila na siya ay banihag ni Mai nang sa gayon ay makalabas na siya ng ospital at maipagpatuloy ang pagliligtas sa anak niya. Naging mabisa ang planong kanilang naisip at sa malaking kooperasyon ni Nurse Yita ay matagumpay nang nakalabas si Mai. Matapos siyang may hatid ni Yita ay makikita na nakasunod pala si Van at kanina pa lang ay alam na pala nito na nagpapanggap lang sila, nagpahayag ito na tutulong siya sa kanya. Tinungo agad nila ang tren na narinig kanina ni Mai sa usapan sa cellphone. Pagkapasok pa lang ay umatake agad ang mga miyembro ng sindikatong mafia.
Sumiklab ang rumaragasang bakbakan sa loob ng umaandar na tren, naging mabisang katuwang ni Mai ang pulis na si Van sa pagharap sa pangunahing bilang ng mga kalaban, kaagad siyang nagtungo sa sumunod na bagon at buong tapang na sinubukan na pasukin ito mula sa itaas. Nakaharap niya ang isang miyembro na naaktuhan siya, bigay todo pero maingat siyang nakipagsagupa sa itaas dahil sa isang pagkakamali lang ay pwede siyang mahulog. Matapos ang ilang palitan nila ng atake ay minalas na tinamaan siya nito at kamuntikan pang malaglag. Nagawa niyang makakapit subalit ang naghihintay sa kanya sa loob ng bagon ay ang karagdagang miyembro ng mga kalaban. Mabilis siyang napasa kamay ng mga ito at tinangka pa siyang gawing parausan na sa kabutihang palad ay mabilis naman siyang nakapalag at binigyan sila ng magkakasunod na pag-atake. Dito na unti-unting nabahala ang lider ng sindikato at hindi niya inakala na ang minaliit nilang nanay ay bibigyan sila ng malaking problema. Nang mapabagsak lahat ni Van ang mga pangunahing kalaban sa unang bagon ay mabilis itong sumunod kay Mai para muling tulungan siya na makaabante. Agad na nagpatuloy si Mai sa pagtungo sa susunod na bagon sa pagbabaka sakali na nandirito na ang kanyang anak at ang iba pa. Matapos buong tapang na matawid ang gilid ng umaandar na tren ay muli na naman niyang nakaharap ang lider ng sindikato. Tulad ng naunang paghaharap ay muli na naman siyang kaagad na nalamangan nito sa kanilang tunggalian. Makikita na tila ba pinaglalaroan na lang siya ng lider dahil sa paulit-ulit niyang pagbagsak. Hindi sumuko si Mai at pilit siyang nakipagtuos sa mahigpit na kaharap. Tulad ng isang nanay na nag-aalala para sa kanyang anak ay handa nitong gawin ang lahat kahit ano pa ang mangyari. Habang nagpapatuloy ang mga matitinding sagupaan ay walang ideya si Van na inihiwalay na ng linya ang bagon ng tren kung nasaan sila Mai na para bang ito talaga ang plano ng sindikato dahil nandirito talaga ang mga nawawalang banihag. Nang mapansin ni Mai ang bagay na ito ay nagkaroon agad siya ng ideya na nasa kabilang bahagi ng umiwalay na mga bagon kung nasaan sila ang kanyang anak kaya mas lalo na niyang pinagigihan ang pakikipaglaban. Sa pagkakataon na ito ay hindi na niya hinayaan na muli pang matalo at sinabi niya sa lider na sa gabing ito ay siya na mismo ang tatapos sa kanilang masasamang gawain. Tinadtad niya ito ng walang humpay na sunod-sunod na atake. Bawat pagbitaw ay nanunuot ang kanyang nag-uumapaw na determinasyon na tapusin siya. Hindi nagtagal, nang pinakawalan na ni Mai ang mga huling pagpukol na tuluyang tumapos sa lider ay nakita na niya ang kanyang anak. Lubos na nagpasalamat si Mai dahil umabot siya sa oras at muling nakasama ang nag-iisang pinakamamahal na anak. Subalit hindi pa rito natatapos ang kanilang problema. Nang nakarating na ang mga bagon sa destinasyon ng mafia kung nasaan sila ay makikita na nag-aabang na ang mga armadong mga kalaban. Buong tapang na sumugod si Mai sa mga ito. Kahit pamano-manong lakas lang ang kanyang gamit ay hindi sila naging hadlang para muling ipagtanggol ang kanyang anak at ang iba pa. Naging mabilis ang nangyaring bakbakan na tila ba hindi rin inasahan ng mga ito ang kanyang lakas ng loob na harapin sila. Sa ilang sandali ay matagumpay nang nailampaso ni Mai silang lahat. Sa hindi niya inaasahan ay meron pa palang natitirang kalaban at agaran siyang tinamaan. Mabuti na lang ay natunton na nila Van ang dakong ito kasama pa ang iba pang mga kapulisan. Mabilisan nilang pinakawalan ang mga nawawalang kinuha ng mafia. Nang makita ni Maymay ang kanyang nanay ay napaiyak na lamang ito at hiniling na sana ay bumangon na siya. Sa paglipas ng buong magdamag ay nag-trending na agad sa mga balita at pahayagan ang kamanghamanghang kabayanihan ni Mai. Halos lahat sila ay namangha nang malaman na isang vasorera at nakatira lang sa squatter ang makakapuksa sa malaking sindikato ng mafia na ilang taon nang naghahasik ng masasamang gawain sa bansa. Sa pagtatapos ay makikita na nagising na si Mai sa ospital. Sinabi nito sa kanyang sarili na kahit sino pa ang muling manggulo sa kanila ay muli siyang lalaban at hindi sisuko kahit sino pa sila. Special shoutout sa Daragosa at Vistar family, kay Maino Pass Studio from Agusan del Sur, kay Rose Blossom, kay Ricky Labador at sa family niya, Rachel Aquino, kay Norberto Pag-alan, kay Gabi Makay from South Korea, at kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.